Kamusta guys? Nanonood kayo ng Leo News Unfiltered. Salamat po sa mga nanood ng past videos natin. At if nagustuhan niyo po ang ating mga videos, pakihit po ng like and subscribe button. Thank you. Okay, so pag-usapan natin tong sinabi ni Sara Duterte na hindi niya daw gustong agawin ang pwesto ni Bongbong Marcos. Ano sa tingin niyo? Naniniwala ba kayo sa taong ito? Okay, ang nagustuhan ko po sa News 5, by the way, is that madaling i-fact check itong pinagsasabi ni Sara Duterte. At hindi lang po si Sara Duterte, kahit yung mga kaalyado niya at kung sino mang politiko na dapat nating sitahin, di ba? So, napaka-importante na merong proof kagaya nito. At galing mismo sa News 5, so sinabi niya noong June 12, 2026 kasi nag-speech siya doon sa Davao City para sa Independence Day. Okay? At meron siyang interview na ayaw na daw agawin yung pwesto ni Bongbong Marcos. She doesn't want to overthrow o palayasin si Bongbong Marcos. Pero last year, ito galing sa kanya. I think sa ibang bansa ito. At nakalagay dito, VP Duterte, July 19, 2025, tayong lahat gusto nating mapalaya si BBM sa pwesto. So, klarong-klaro kung sino yung hipokrito at yung walang hiya at liar, 'di ba? Kumbaga, sinungaling talaga si Sara Duterte. Ang problema, may mga taong katulad ng mga kulto ng Duterte at mga supporters nila na hanggang ngayon naniniwala pa rin. Okay? Now, ano sa tingin nyo guys, bakit sinabi ni Sara Duterte na hindi niya daw gawain o hindi niya daw gusto pababayin si Bongbong Marcos bilang Pangulo? Kung natatandaan nyo, nung this year, nangyari din yung impeachment hearing, okay, sa House of Representatives at yung impeachment articles ay nasa Senado na. So wala pa yung pre-trial, okay? At wala pa rin yung actual trial na mangyayari. So, ang ginagawa ni Sara Duterte ngayon ay uh, nagpapa-soften up. Kumbaga, hindi siya hindi siya bumubuelta sa administrasyon ng halos araw-araw o at least few times in 1 month, 'di ba? Kung makikita mo nasa interview, nasa labas siya, nagtatanim ng puno, tapos punta ng mga elementary, etc., etc. So wala siyang mga banat na sa kay Bongbong Marcos. Pero ngayon, June 12, uh, 2 days ago ng Friday, dito bumanat si Sara Duterte at kitang-kita mo na ito yung tunay na Sara kasi meron lang dalawang Sara eh. Yung Sara na public official na kitang-kita mo kahit sa speech, nahihirapan pa siya. Okay? Pero pag yung Sarang Duterte na unhinged, kitang-kita, klarong-klaro na hindi siya hindi statesman or stateswoman itong si Sara Duterte. Okay? So panoorin natin 'to galing sa ABS-CBN. Share ko sa inyo yung actual interview na hindi niya daw gustong agawin yung pwesto ni Bongbong Marcos. Okay? And let's try natin i-break down. I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong Actually, ako sakto ay yun. nag-assume. Sakto-sakto yung sinabi niya na she is the successor kung ano mang mangyari kay Bongbong Marcos sa Constitution. So alam niya, okay. Oh. Next.
Next. At nakalagay doon that so, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Pero may mga grupo na sumusuporta kay Sara Duterte. Kung natatandaan nyo, yung grupo ni Chavit Singson, di ba? Yung nag-press con siya, umarap siya sa media at hiningi niya yung pag-resign ni Bongbong Marcos. Sino pa? Si Harry Roque. Sabi niya, mag-resign ka na. Ibigay mo na kay Sara Duterte. Sino pa? Ang dami. Yung mga kalyado nila, mga vloggers ni Sara Duterte, ng pamilyang Duterte. Tapos yung 18 Marites, di ba? Si Mike Defensor at saka si Levi Baligod ay mga supporters ng pamilyang Duterte. Yung mga ex-generals military na naging tuta ng pamilyang Duterte, ay ganoon din yung hinihingi. Gumawa sila ng paraan para mapatalsik yung current administration in any means na nakipag-usap sila sa mga current generals, kahit na itong si General Browner, di ba? At that means na hindi man siya ang gumagawa, okay? Pero sinabi niya dati pa. Now, ang ginagawa niya is he let other people do it for herself. Yan ang klaro. Okay? At dito, let's continue with the rest. kung gaano ka walang hiya si BBM. Okay, last two questions, Ma'am Grace, Saron. So sinabi niya lang na kung gaano kawalang hiya si BBM. Hindi niya naman sinabi kung bakit walang hiya si Bongbong Marcos. Di ba? Siya mismo hindi niya masabi kung anong rason. And napaka-easy naman eh. Gumawa lang siya ng dahilan. Yun, tapos. Pero hindi niya na kinontinue. Busy presidente natin magsasabi lang siya na gusto niyang ipakita na walang hiya si Bongbong Marcos pero ayaw niyang patalsikin si Bongbong Marcos. BP celebrate the Independence Day, given the political climate and alleged conflict. What is your message to the AUP, PNP, and Philippine people? Ang mensahe ko sa lahat ng ating mga kababayan, yung mensahe ko kanina, sinabi ko sa aking speech, ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lang kapag yung official ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindi. Sabi ko nga kanina, this bawat Last question. Stolen, pera? Nawawala daw yung dignidad? Okay. Kumaga, kung corrupt ang tao, nawawala yung dignidad niya. Okay? At by the way guys, sinabi niya na hindi daw foreign invaders. Tahimik tong si Sara Duterte, si Lustay, sa pag-aggress ng mga pag-aggressor ng mga Chinese vessels sa ating mga isda. So siya mismo, hindi niya malang matignan yung kanyang sarili, wala naman siyang sinabi
para sa mga Pilipinong Navy natin, Coast Guards, mga isda na halos binabarombado ng Chinese Coast Guard, ng Chinese militia. At siya ba nagsasabi na corrupt si pinakamataas ah, na opisyal si Bongbong Marcos yung pinaka-corrupt? Yung pamilya niya nga at siya mismo, hindi niya ma-explain kung ano nangyari dun sa confidential funds, intelligence funds, ah, na nagamit niya bilang DepEd tsaka Office of the Vice President. So, kitang-kita mo dito kung sino yung gaslighter. Okay? At by the way guys, gusto ko ipakita sa inyo yung actual na sinabi ni Ramil Madriaga na posible na ito talaga yung mangyayari. Kasi nga, meron daw agreement itong kampo ng Marcos tsaka Duterte pag nanalo sila. Alright? However, they also that by 2020 Vice President, PRRD had a discussion where I was also present regarding all the possible scenarios for unseating BBM by 2025 Mm. in case he reneges on his promise. The general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. 31. I remember that one of the plans considered was to sabotage BBM's administration by using some of BBM's own men, either recommended by PRRD for appointment or allied with the Dutertes, to reveal supposed corruption issues that will serve independent. Oh, by the way, may mga kalyado ng Duterte na kinuha ni Bongbong. At tandaan nyo? Tapos ang ginawa ni Bongbong, pinalitan. Diba? So, probably, siguro na-notice na ni Bongbong Marcos. Diba? The event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, considered by PRRD to arrange assassination or armed hits of several government officials in order to cause massive civil unrest. The resulting civil unrest will be used as basis to organize a group of military officers. Okay, so may military stage coup. Yun na nga, ang daming coup na nangyayari na yung mga tuta na general ni Duterte ay ginawa doon last time nung Independence Day. No, not Independence Day. Last year nung September, tapos ginawa nila ulit nung EDSA February. So, at si Sara Duterte mismo nagsabi na kung mamatay daw siya, meron na siyang na-contact na papatayin si Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin Romualdez. Ito na lang last. Anak ni Duterte, mismo siya nagsabi, ulo ni BBM. Pero whatever. O naka-presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? You know, kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! At you know what? Yung sabi ng mga military intelligence daw at ayon sa mga political analyst, itong sinabi ni Baste ay sedition yan. Imagine nyo yung ulo ni Bongbong Marcos.
Anong gagawin mo sa ulo ni Bongbong Marcos? O, di ba? So, sila mismo, si Sara Duterte, hindi sabihin lang natin na hindi niya gustong agawin, pero may mga taong gumagawa ng paraan para para bumaba si Bongbong Marcos at maging presidente si Sara Duterte. So, malapit na yung impeachment, kaya double time na sila para pabagsakin itong gobyerno ni Bongbong Marcos. And for the record, guys, hindi po ako fan ni Bongbong Marcos. Nalaman ko yung actual na yung ill-gotten wealth dinismiss ng Sandigan Bayan. Imagine niyo napatunayan na yan before. Pero nung naging presidente itong si Bongbong ay mukhang sa isang iglap wala na. Okay? So anyway, guys, thank you. Yan na po. At kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa comment section. Salamat and see you sa susunod na video.